Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Kasong plunder laban kay Senator Dante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at dalawang iba pa. Inihain na ng Ombudsman sa Sandigan Bayan 3 araw na protesta ng Iglesia ni Cristo bilang pagsuporta kay Senator Marcoleta. Tinapos na kagabi. Mga senador nagdaos ng kaukus ilang araw bago ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kampo naman ang bise, tiwala sa pagiging patas ng impeachment court. Sa MBC TV correspondents, 16 anyos na lalaki kinasuhan ng arson matapos ang sunog na tumupok sa ilang kabahayan sa Tacloban City. Sa MBC TV Sports, Alex Ayala, unang Pilipinong nakaabot sa 3rd round ng Wimbledon Open, nakabawi laban kay Maya Joint. At sa showbiz spotted, Taylor Swift napaulat na ikinasal na kay Travis Kelce. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Formal nang sinampahan ng kasong plunder ng Ombudsman si Senator Dante Marcoleta, bunsod ng hindi nito pagdedeklara ng campaign donations. Damay sa sinampahan ng kaso ngayong araw ay sina dating Congressman Mike Defensor at 2 pang negosyante. Para sa mga detalye, hintayin natin ang balitang yan ni Val Gonzalez. Formal nang tinapos ng Iglesia ni Cristo o INC ang kanilang 3 araw na rally sa EDSA at sa Liwasang Bonifacio upang kondenahin ang kaso kay Senator Dante Marcoleta. Ayon sa INC, tiwala sila na naiparating ng protesta ang kanilang mensahe. Ang buong detalye tinutukan ni Rovic Manuel. Tinapos na kagabi ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ang kanilang 3 araw na kilos protesta. Sa mensahe ni INC spokesperson Edwil Zabala, pinasalamatan nito ang kanilang mga miyembro na nakiisa sa 3-day rally, gayon din ang mga kilalang personalidad na nagpahayag ng kanilang pagsuporta. Ayon kay Zabala, tiwala siyang naiparating nila ang kanilang mensahe at umaasa silang mananaig ang hustisya sa bansa at hindi ang mga pilit binabaluktot ang batas para sa pansariling interes. Maraming salamat sa inyong lahat sa pakikipagkaisa ninyo sa mapayapang kilusan nating ito. Salamat sa inyong pagtitiyaga na kahit umuulan o mainit ang araw, ay narito pa rin kayo alang-alang sa kahalagahan ng ating mithiin. Naniniwala tayo na naiparating nating malinaw sa mga kinauukulan ng ating mensahe. Loobin nawa ng Diyos na maghari ang tunay na katarungan sa ating minamahal na bansa at wag nawang magtagumpay ang sino mang bumabaluktot sa batas para lamang sa kanilang makasariling kapakanan kahit na ikapariwara ng ating bansa. Samantala, kasunod ng pagtatapos ng 3-day INC rally, inalis na rin ng National Capital Region Police Office ang full alert status sa Kalakhang, Maynila. Ayon sa PNP, bagaman may mga naitalang minor incident sa day 1 ng aktibidad, ay agad din naman itong natugunan alinsunod sa pinahiiral nilang operational procedures. Giit ng PNP, pawang naging maayos at payapa naman nila ang ikalawa at huling araw nito kahapon. Matatandaang nagsagawa ng surprise rally ang INC sa EDSA noong Martes, June 30 sa People Power Monument sa Quezon City na nagdulot ng mabigat na daloy na trapiko sa magkabilang lanes ng EDSA. Sa isang punto nga, maging ang mga gamit na bus ng mga relista ay iniharang din sa northbound lane ng EDSA. Sa ikalawang araw ng rally, nadagdagan pa ang bilang ng mga rallyista nang makakuha na ng permit mula sa QC government sa kondisyon na tiyakin ang kaayusan at kapayapaan ng protesta. At kalaunay inilipat naman sila sa Liwasang Bonifacio para sa huling araw ng kanilang aktibidad.
Ang naturang surprise rally ng INC ay bilang pagpapahayag umano nila ng suporta kay Senator Rodante Marcoleta at upang kondinahin ang nakaabang plunder case ng ombudsman dito matapos bigong ideklara ang 75 million pesos donation noong 2025 elections. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balikan naman natin ang ulat ukol sa paghahain ng kaso ng Ombudsman laban kay Senator Dante Marcoleta sa kasong plunder sa Sandigan Bayan. Magbabalita live si Val Gonzales. Val, kamusta ang sitwasyon dyan? Ginit ngayon ng Office of the Ombudsman ng pagsasampa ng kaso laban kay Senador Rodante Marcoleta ay isang desisyong ginawa ng hindi basta-basta o batay lamang sa sariling kagustuhan bagkus. Ito ay masusing pinag-aralan at inimbestigahan. Ito yung ilang statement na nilabas ngayon ng Office of the Ombudsman kasunod ng pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at dalawang iba pa. Ayon sa Ombudsman, ang mga ebidensya mula sa tatlong cash donation na may kabuuang halagang 75 milyong piso ay literal na hindi diniklara sa Statement of Asset Liabilities and Network ng Senador at sa kanyang mga campaign finance report. Kaya sabi ng Ombudsman, wala na raw ibang dapat gawin ng ahensya kundi aksyonan ng natuklasan at hindi maring magbulag-bulagan. Ito nilang katotohanan na ito ay hindi na dapat pagtalunan dahil hayagang kinumpirma ng senador na tinanggap niya ang pera. Sabi ng Ombudsman, maaari na ngang ituring na stipulated ng mga ito sa simula pa lamang ng paglilitis. Akong alas 10 kaninang umaga na isang pa ang kasong plunder paglagad sa Presidential Decree No. 46 o ang batas na nagbabawal sa sino mang opisyal at empleyado ng gobyerno na tumanggap ng regalo. Bukod kay Senador Marcoleta at Defensor ay kabilang din sa mga respondent ay ang mga campaign donors na sina Joseph Espiritu at Aristotel Biray. Sa ngayon ay nairapol na sa 4 na dibisyon ng Sandigan Bayan ang mga kaso kung saan napunta sa 4 na dibisyon ang mga kasong ito. Sa 3rd division napunta ang kasong plunder o pandarambong laban kay Senador Marcoleta, Mike Defensor at dalawang iba pa. Samantala, Yuel, bago ang pagdating ng mga personnel ng Ombudsman para magsampa ng kaso, ay nag-deploy ng malaking bilang ng PNP personnel ang Quezon City Police District at maging ng National Capital Region Police Office dito sa loob at labas ng Sandigan Bayan. Ito ay dahil sa humiling ang Anti-Graft Court ng assistance mula sa Philippine National Police para sa seguridad ng korte. Pinangangambahan kasi ng Sandigan Bayan maging ng Ombudsman na baka magtungo dito sa lugar ang mga taga-suporta ni Senador Marcoleta pero bagay na hindi naman nangyari. Sa ngayon ay naantabayanan kung gagawa agad ng desisyon ng Sandigan Bayan para maglabas ng warrant of arrest. Ito'y kapag nakita ng korte na may sapat na batayan ng isilang pangkaso ng Ombudsman para ituloy ang kaso sa paglilitis at maglabas ng warrant of arrest laban kay Senador Marcoleta, Defensor at ilang pang mga inaakusahan. Mula rito sa tanggapan ng Sandigan Bayan dito sa Quezon City, para sa NBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. Tiwala ang kampo ni Vice President Sara Duterte na magiging patas ang mga senador na tatayong mga hukom sa isasagawang impeachment trial. Umaasa ang kampo ng bise na mapakikinggan ng publiko ang kanilang panig laban sa mga ibinabatong aligasyon. Magbabalita si Kyle Bulias. Tiwala ang kampo ni Vice President Sara Duterte na magiging patas sa mga senator judges para sa nalalapit na pagsisimula ng impeachment trial. Ayon kay Attorney Michael Powa, tagapagsalita ng defense team, hindi nila itinatanggi na tinitignan din nila ang numero. Pero bibigyan aniya nila ng benefit of the doubt ang mga uupong hukom na ibabasa nila ang kanilang magiging desisyon sa ilalatag ng mga ebidensya. Ang pananaw naman po ng depensa dyan ay talagang dapat bigyan natin pauna ng benefit of the doubt, no? Lahat ng magiging senator judges natin, anuman ang kulay ng kanilang politika. So sa atin naman po, we believe that they will basically decide based on evidence. So sa atin, siguro bigyan muna natin ang benefit of the doubt kung meron mang
mga kinikilingan, makikita naman po ng publiko yan, no? Makita naman ng taong bayan yan. Pero sa tingin ko naman, no, ang senator judges naman natin bilang mga senador, sabi nga nila, they are 24 independent states, hindi ba? So, sa tingin ko, umaasa naman po tayo na magiging patas ang paglilitis. Sinabi ni Powa na nakadepende naman sa panig ng prosekusyon ang magiging haba ng impeachment trial. Dahil dito, umaasa si Powa na hihintayin muna ng publiko ang paglalatag nila ng kanilang depensa bago magkaroon ng opinyon sa mga alegasyong ibabato ng prosecution team. Sa Lunes, kasado na ang pagbubukas ng impeachment trial. Pero sa ngayon, tumanggi munang sumagot si Powa kung haharap na ba rito si Vice President Sara Duterte. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsasagawa ng All Senators meeting ngayong araw ang mga senador bilang paghahanda sa isasagawang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa araw na po yan ng Lunes. Kabilang sa pag-uusapan ay kung sino nga ba ang magiging presiding officer. Ang mga detalye ihahatid live mula sa Senado ni Raymond Dadpaas. Laki Raymond. Isinasagawa ngayon ang All Senators Caucus sa Senators Lounge ng Senado. Ito ay bilang paghahanda sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte na magsisimula na sa araw ng Lunes, July 6. Wala pang kumpirmasyon kung ilan ang mga senador na dumadalo ngayon dito sa sinasagawang All Senators Caucus. Bagamat ang pagkakabanggit sa ating kanina as of 9 a.m. kasi kanina ay may 5 senador pa lamang ang nasa Senators Lounge. Pero ito ay nadagdagan bago magtanghali. Ang kabilang sa mga pag-uusapan ngayon yung kanilang paghahanda sa gagawing pagsisimula ng impeachment trial sa araw ng Lunes na sisimulan ng alas 2 ng hapon. Maliban pa dyan ay nabanggit din na maaaring mapag-usapan ang tungkol nga kung sino ang magpapatuloy o magsisimula at magpapatuloy na maging presiding officer ng gagawing impeachment trial. Bagamat doon sa pinakauling mga pronouncement ni Senate President Sherwin Gatchalian ay nakahanda itong gampanan ang tungkulin dahil ito naman talaga ang nakasaad sa ating saligang batas. Ngunit nakadepende pa rin siya kung ano ang magiging desisyon ng mayorya ng kanyang mga kasamahan sa Senado. Dahil una nito ay lumutang ang pangalan ni Senador Francis G. Escudero at Senador Francis Kiko Pangilinan na posibleng mapiling maging presiding officer dahil nga sa sila ay mga abogado. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Live mula sa Senado, maraming salamat, Lakay Raymond Dadpaas. Humiling ng 1 taong extension si Interior Secretary John Vic Remulla para sa serbisyo ni Police Brigadier General Hansen Marantan. Ayon sa kalihim, sumulat ito sa National Police Commission o NAPOLCOM upang hilingin ang extension bago ang mandatory retirement ng general ngayong Hulyo. Ang iba pang detalye ibabalita ni Edniel Parosa. Hiniling ni Interior Secretary John Vic Remulla sa National Police Commission ang 1 taong extension sa serbisyo ni Police Brigadier General Hansel Marantan. Kinumpirma ni Remulla sa PNP Press Corps ang sulat sa NAPOLCOM bago ang mandatory retirement ng general ngayong Hulyo. Nakasaad sa liham ang importansya ng trabaho ni Marantan sa mga tinawag na critical at ongoing high-impact operations na kanya umanong pinangungunahan. Kasalukuyang Direktor si Marantan ng Police Regional Office Calabarzon. Minsan na rin siyang tumulong sa pag-aresto kay Pastor Apollo Kibuloy noong hepe siya ng Davao City Police. Pero nang tanungin ang pambansang pulisya kung may iba pang special assignment si Marantan, tinawag itong confidential ni PNP spokesperson Police Colonel Allen Reyco. Yung pong operations that the good secretary is referring to operational matters. So we will not be able to discuss what these matters are. While it's very nature, it's high impact and confidential. Ipinagpasalamat naman ni Marantan ang rekomendasyong sasalang pa sa approval ng kaukulang opisyal. Nabatid na ang DILG Secretary rin mismo ang pinuno ng NAPOLCOM. Pero sa ngayon, nakatutok si Marantan sa pagpapanatili ng kaayusan at public safety sa kasalukuyan niyang area of assignment. Para sa MBC TV Network News, ako si Edniel Parrosa ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Isinumite na ng Office of the Prosecutor ng International Criminal Court o ICC ang provisional list ng mga testigo at ebidensya para sa nakatakdang paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang iba pang detalye babalita ni Dustin Bayog. Formal nang isinumite ng mga prosecutor ng International Criminal Court o ICC ang kanilang inisyal na lista ng mga testigo at ebidensya sa ICC Trial Chamber 3 laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa petsa nilabas, ipinasa ito noong June 29 ng mga prosecutor kung saan protektado ang mga pangalan upang matiyak ang seguridad ng mga testigo. Nakalagay rin dito na provisional pa lamang ang listahan kung kaya may tsansa na ito ay dumami pa habang nagpapatuloy ang kanilang investigasyon. Confidential naman ang hindi pa sinapubliko ang listahan ng mga ebidensya daw man na magpapalakas ng kaso laban sa dating Pangulo. Ayon kay Deputy Prosecutor Maman Dianyang, ipapasa nila ang kanilang pinanalista sa darating na August 31, kabilang iba pang mga kinakailangan detalye. Matatanda ang balak ng prosekusyon na kumuha ng abot hanggang sa 70 testigo para sa paglilitis, kabilang 31 na insider witness at 17 na mga crime-based witness. Habang sinabi ni Trial Chamber 3 Presiding Judge Joanna Corner na pabilisin ang pagpresenta ng mga ebidensya at limitan ito sa nararapat lamang na bilang sa gitna ng isyu ng kalusugan at edad ni Duterte. Samantala, isasagawang susunod na status conference sa darating na July 17 habang ayon sa ICC, kailangan nang humarap ni Duterte sa susunod na status conference sa September 7 maliban na lamang kung magkakaroon muli ng isyu sa kanyang kalusugan. Sa November 30, ang itinakdang petsa ng pagsisimula ng trial proper para sa dating Pangulo na naharap sa 3 counts ng crime against humanity kaugnay sa kanyang madugong gyera kontra droga. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inanunsyo ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Mark Carney ang pag-angat ng relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Canada. Sa gitna ito ng pagpasok ng dalawang bansa sa isang strategic partnership na layong palakasin ang kanilang pagtutulungan sa iba't ibang isyung pandaigdig. Magbabalita si Leth Narciso. Inanunsyo ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Prime Minister Mark Carney ang pag-angat ng relasyon ng Pilipinas at Canada sa strategic partnership. Kasunod ito ng bilateral meeting ng dalawang leaders sa Vancouver, Canada. Ayon kay Pangulong Marcos, inatasan na ang mga foreign minister ng Pilipinas at Canada na bumuo ng isang plan of action para maisulong ang mga napagkasundoang kooperasyon at higit pang mapalakas ang partnership ng dalawang bansa. Layunin ng mas pinalalim na ugnayan ng Pilipinas at Canada ang pagtutulungan sa harap ng nagbabagong pandaigdigang sitwasyon at mga hamon. Recent milestones in this pillar underscore the shared commitment of our countries in ensuring that our peoples continue to live in peaceful and secure regions. We translate these aspirations into tangible and operational commitments. We welcome the signing of the Status of Visiting Forces Agreement in November 2025 in Manila, the signing of the Mutual Logistics Support Arrangement, and the Statement of Intent on Strengthening Defense Cooperation between the Philippines and Canada just 2 weeks ago in Ottawa. A strategic partnership is defined not just by deep and close relations, but also by the reliability of that partnership. Sa panig ni Prime Minister Carney, binanggit nito ang kalakalan na magiging bahagi rin ng mas malalim na relasyon ng dalawang bansa. We have a prospect of tripling our bilateral trade, both directions, by 2035. Great opportunities for our business. And really, this free trade agreement would be the foundation of our new Canada-Philippines strategic partnership. We're together, we're launching a new era of cooperation, deepening our collaboration in trade and energy, defense and tourism. Para sa MBC TV Network News, ito si Leth Narciso ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng tennis, muling gumawa ng kasaysayan si Filipina tennis ace Alex Ayala, maging kauna-unahang Pilipinong nakatapak sa third round ng Wimbledon Open. Nakabawi ang 21-year-old tennis star mula sa pagkatalo nito sa finals ng 2025 Eastbourne Open kontra sa Australian na si Maya Joint. Ang naging laro sa report ni Matchpoint, Millie Borja.
Muling nagtala ng kasaysayan si Filipina tennis ace Alex Iyala matapos makabawi mula sa pagkatalo sa unang set upang talunin ng Australian na si Maya Joy with 3-6, 6-2, 6-0 score at umabante sa ikatlong round ng women's singles ng Wimbledon. Ipinakita ng 21-year-old na Filipina ang kanyang katatagan matapos maiwan sa unang set bago tuluyang kontrolin ng laban sa pamamagitan ng agresibong baseline game at matitinding mga palo sa huling dalawang set. Nakaganti rin si Iyala kay Joy na siyang tumalo sa kanya sa finals ng 2025 Eastbourne Open matapos makaligtas sa ilang championship points. Ngayon, hindi na binigyan ni Iyala ng pagkakataon ng Australia na makabawi matapos dumanahin ang ikatlong set sa malinis na 6-0. It was a very difficult match and I'm really proud of how I held my ground and was able to shift the momentum. So, I'm really happy. Dahil sa panalo, naging kauna-unahang Filipina si Iyala na nakaabot sa ikatlong round ng Wimbledon at unang manlalaro mula sa Pilipinas na nakarating sa yugtong ito ng singles draw sa prestihiyosong grass court Grand Slam. Matapos ang mabagal na simula, nakahanap ng ritmo si Iyala sa ikalawang set kung saan ilang beses niyang nabasag ang serve ni Joy at dinala ang momentum hanggang sa huling set. It sounds super impactful when you say it like that, and it's obviously an amazing thing for me to be able to do that for my country, but I guess it's also very emotional every time I'm able to pass a new step or break new ground, just because it's also personal goals and personal achievements, and it's things that I've been working really hard for. It's things that my team has been working really hard for. So I really appreciate that I'm able to share this with the nation, but I think first and foremost, it makes me super proud because of the work that I've put in. Papasok si Iyala sa ikatlong round matapos ang kanyang matagumpay na grass court season, kung saan nasungkit niya ang kauna-unahan niyang titulo sa surface na ito sa Birmingham. Sa susunod na yugto, makakaharap ni Iyala ang defending Wimbledon champion na si Iga Swiatek sa isa sa pinakamalalaking laban na kanyang professional career, habang patuloy siyang naghahanap ng panibagong kasaysayan sa All England Golf. I think it's gonna be tough for me. And I'm going to try to make it tough for her as well. And it's a different surface than we've played at before, so I think there should be some different aspects to the last time. I mean, she's won a slam on grass, she's won a slam on clay. Has she won a slam on hard? I don't know, but she's won a slam on hard. So, I mean, I'm expecting a great challenge, but, I think I'm ready for it. I'm ready to face it head on. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Paligid ng Senado, bantay sarado pa rin ng kapulisan kasunod ng inaasahang impeachment trial ni VP Sara. Para sa MBC TV Global, 11 anyos na bata, suspect sa pag-araro sa isang grupo ng mga Buddhist monks sa Thailand, 8 patay. At sa Showbiz Spotted, Pinoy pop singer-songwriter Matty Huniosa, nominado sa isang National Reality TV Awards sa UK. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Naka-heightened alert na ang Police Security and Protection Group sa paligid ng Senado upang matiyak ang kapayapaan sa posibleng mga kilos protesta. Aabot sa higit sa 200 pulis ang nakabantay ngayon sa labas ng Senado. Ang pinakahuling sitwasyon doon tinutukan live ni Giselle Ricafort. Giselle, bukod sa Lunes na yung impeachment, may kaugnayan din kaya yan sa inihaing kaso kanina laban kay Senator Marcoleta? Giselle? Joel, bantay sarado ngayon na mahigit 200 tauhan ng Police Security and Protection Group itong paligid ng Senado. Ayon sa PSPG, naka-heightened alert sila sa labas ng kapulungan para masiguro yung kaayusan, kapayapaan ng mga posibleng pagtitipon. May 50 ring pulis mula sa Southern Police District yung ipinakalat sa labas ng Senado at patuloy yung undercar inspection. Kumpara naman sa mga nakalipas na araw, wala na yung barikada ng mga barbed wire dito na humaharang sa mga relihistang makalapit doon sa mismong Senate Gate. Siniguro naman
ng NCRPO na sapat yung security measures sa Senado para sa impeachment trial ni VP Sara Duterte sa Lunes. Sa ngayon, ang sabi ng hanay, wala pang formal na kahilingan ang liderato ng Senado para sa karagdagang asistansya. Muling nilinaw ng NCRPO na labas lamang ng kapulungan yung kanilang saklaw at hindi yung mismong loob ng Senado. Kaninang hating gabi, inalis na ng pulisya yung full alert status sa Kalakhang, Maynila matapos nga yung 3 araw na rally ng Iglesia ni Cristo kahapon. Kapapasok lamang na balita yung sinasabi sa atin ni NCRPO Director Major General Anthony Abirin, ibabalik yung buong Metro Manila sa full alert status pagpatak ng Lunes para nga doon sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Kinukumpirma pa natin kung gaano karami na mga pulis yung ide-deploy dito sa area para masiguro yung kapayapaan, yung seguridad ng Senado para sa mga posibleng pagtitipon. Para sa MBC TV Network News, ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Live mula sa Senado, maraming salamat, Giselle Ricafort. Sa gitna naman ng panukalang social media ban sa kabataan, sinabi ni DICT Secretary Henry Aguda na kinakailangan nito ng malakas na identity verification. Ito upang epektibong maipatupad sa social media platform bukod sa ipatutupad na age limit. Magbabalita si Jackie Resyo. Sinusuportahan ng Department of Information and Communication Technology o DICT ang pagkakaroon ng age gating o pagbawal sa mga minor de edad na gumamit ng social media. Pero sa panayam sa 2x2, sinabi ni DICT Secretary Henry Aguda na bukod sa age limit, kinakailangan na magkaroon din ng malakas o epektibong identity verification ang mga social media platforms para sa kalihim hindi epektibong maipatutupad ang social media ban sa mga minors kung walang maayos na identity verification na pananagutan ng mga social media platforms. May karagdagan yan, hindi lang naman sa age yan. Ang karagdagan na kasama sa provision dapat, yung social media platform may malakas na identity verification. Yes, kasi nga, ayan. mo below 16 pero nagpanggap naman siya, anong magagawa? Sa akin, ang mas importante, yung identity verification. Kasi pag nalaman mo yung identity halimbawa ng tao na above 16 siya, o di wala na tayong problema. Kasunod ng pamamaril sa loob ng paaralan na ikinasawi ng 3 estudyante sa Tacloban City, muling napag-usapan ang pagban sa social media sa mga bata. Ito ay nang matuklasan na isa sa 2 gunman sa school shooting ay lulong sa marahas ng mga online games na posibleng naka-impluwensya sa kanilang gumawa ng naturang krimen. Sa ngayon, pinagdidebatihan pa kung anong edad ang dapat ipanukala para sa social media ban sa Senado at Kongreso. Pero ang rekomendasyon ng DICT ay pagbawalan ang mga edad 16 years old pababa sa paggamit ng social media. Para sa MBC TV Network News, ito si Jackie Resh ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nananatiling sarado ang Ayala Bridge sa Maynila sa kabila ng pagtatapos ng kilos protesta ng mga Iglesia ni Cristo o INC. Ang mga motorista tuloy ay kanya-kanya muna ang diskarte. Magbabalita live si Tina Nolasco. Tina? Abala sa mga motorista at commuter ang pagsara ng ilang mga kalsada at tulay Ayala Bridge. Makarangtagis sa pinaiting na seguridad sa pamamahala ng daloy ng trapiko. Ang isinagawang kilos protesta ng Iglesia ni Cristo dahil sa nakalatag sa mga barbed wire barricades na nag-uugnay sa magkabilang linya ng tulay, napilitan ang mga motorista at mga siklista na lumusok sa maliit na kuwang at katawid. Wala pang inilalabas sa impormasyon ng mga otoridad ang nasabing tulay. Ito si RH19 na Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Tina Nolasco.
Pilipinas, para sa ating ulat panahon ngayong araw ng Biyernes, tuluyan ang nakalayo ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR itong si Bagyong Henry. Huli itong namataan sa layong 1,130 km west of northern Luzon habang humina na rin ang epekto sa ating bansa ng habagat. By next week, asahan po natin ang posibleng paglakas muli ng habagat kaya't asahan ang muling pagulan lalo na sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Samantala ngayong araw, asahan po natin ang generally fair weather ngayong araw, ngunit may tsansa pa rin po ng mga localized thunderstorm pagsapit ng hapon at gabi. Samantala ayon naman sa Pag-asa, wala naman tayong namomonitor na sama ng panahon sa loob at labas ng ating PAR. Samantala, usapang trivia naman tayo. Kadalasang nararamdaman natin ito kapag nakikita natin si crush o nakapapanood o kinig ng isang romantic song at movies. Maraming nagsasabi na tila butterflies in the stomach daw ang feeling na ito. Pero alam nyo ba na may paliwanag kung bakit tayo kinikilig? Alamin na this, bakit ba tayo nakakaramdam ng kilig? Kahit maraming kasabihan na ang puso daw ang nagdidikta ng pag-ibig, pero ang totoo ay sa utak talaga siya nagmumula. Nangyayari ang kilig dahil sa tinatawag na feel-good chemicals na nilalabas ng ating utak na nag-activate naman sa ating nervous system. Isa na dyan ang dopamine na nagbibigay ng saya, excitement at reward na feeling. Sunod ang oxytocin na kilala bilang love hormone na tumutulong sa pagbuo ng trust and connection. At isa ring kemikal na nag-activate sa tuwing tayo ay kinikilig ay ang adrenaline na dahilan naman ng pagbilis ng tibok ng ating puso at nagdudulot ng tila butterflies in the stomach feeling. Karaniwang senyales pa ng kilig ay ang pamumula o blushing, pagpapawis at pagkabog ng dibdib o pagkaba. At fun fact, alam nyo ba na mas matindi ang kilig kapag unexpected o hindi natin inaasahan ang isang sweet gesture, papuri at sorpresa mula sa isang tao, lalo na kung mahal natin sa buhay. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mong hiwaga sa pag-ikot ito. Ako po si Rovic Manuel, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na this. Muling iginiit sa Senado ang pagrepaso sa Oil Deregulation Law upang mabalik sa pamahalaan ang kapangyarihan sa pagdikta ng presyo ng mga produktong petrolyo. Sa gitna ito ng ulat ng Department of Energy o DOE na hindi agad sila makakaaksyon kapag nagkakaroon ng hoarding sa mga produkto ng langis. Nagbabalik si Raymond Dadpaas. Panahon na upang iporsige ang pagrepaso sa Oil Deregulation Law. Ito ang binigyang din ni Senator Erwin Tulfo sa ipinatawag nitong hearing ng Senate Committee on Energy. Ayon kay Tulfo, hindi katanggap-tanggap ang batas na tinanggalan ng kapangyarihan ng gobyerno upang i-regulate ang isang industriya. Kasunod ito ng report ni Secretary Sharon Garin ng Department of Energy na kahit makarating sa kanila na may hoarding ng mga produkto ng langis, pribadong individual man o mga oil companies, hindi sila maaring pumasok basta na walang tulong ang ibang ahensya ng gobyerno. Ganon din sa naranasang pagtaas ng presyo ng langis dulot ng giyera sa pagitan ng Iran, US at Israel ay hindi sila maaring makialam. Sabi ni Garin, mabuti na lamang at nagdeklara ng emergency si Pangulong Bongbong Marcos kaya't napakialaman nila ang presyohan ng langis. Para kay Senador Erwin, hindi maaring manatili ang ganitong sitwasyon dahil hindi lang ang gobyerno ang lugi, kundi lalo ng ating mga ordinaryong mga kababayan na pumapasan sa matinding epekto ng oil price increase. Suportado niya na Senate President Sherwin Gatchalian at Senator J.B. Harris ito ang pagrepaso sa Oil Deregulation Law. Kasunod ng mga karanasan at aral na ating natutunan sa nangyaring Iran War nitong nakalipas na buwan. Partikular na gustong tutukan ni Gatchalian ay ang replacement cost na pinagbabatayan ng mga oil companies sa kanilang presyo. Dahil kapag tumaas ang presyo ng langis sa world market, ay automatic na tumataas ang presyo sa mga gasolinahan. Ngunit kung bumaba, ay hindi agad nararamdaman ng mga motorista. Let's pass this law. Parang ngayon ko lang po narinig sa bagay. Hindi pa po kami mga mambabata siguro nung naipasa ito. Diyos ko po, dito na kaming tatlo. Baka kami ho'y tatayo at kukontra dyan. Not allowing the government to interfere kahit na 90% na o 100% na kita or profit, hindi pwedeng makialam. Hahayaan lang.
Yes, sir. That's ridiculous, Secretary. Yes, sir. Yes, sir. Mr. Chair, that's why welcome yung declaration ng President ng energy emergency because we could use the emergency powers. Kaya tsaka na lang kami nakadictate on the increases or adjustments. No? Pero before that, Mr. Chair, inulit-ulit namin tong all the regulation. It was the spirit of the law at that time. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang dapat sana'y peaceful religious procession ng mga Buddhist monks sa Thailand na uwi sa kalunos-lunos na trahedya. Ito'y matapos silang araruhin ng isang pick-up truck na minamaneho ng isang 11 anyos na bata kung saan 8 sa mga monghe ang patay. Yan at ang iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Thailand, inararo ng isang pickup truck at namatay ang 8 monghe sa gitna ng kanilang Buddhist procession kahapon kung saan ang driver o suspect ng krimen ay napag-alamang isang 11-year-old na bata. Ayon sa mga otoridad, magmamaya-ari umano ng mga magulang ng batang naturang truck na ngayon nasa kanilang kustodiya na para isailalim sa isang forensic investigation. Nasa 10 naman ang sugatan na kasalukuyang nagpapagaling sa ospital habang ipinatawag na rin ng mga magulang para rin isailalim sa investigasyon. Dagdag pa rito, sa kabila ng pagkakaroon umano ng espesyal na pangailangan, nagawa pa rin ang naturang bata na manehong sasakyan ng halos 10 pang kilometro bago naganap ang insidente. Samantala, balita naman mula sa Ukraine, aabot naman sa 27 ang nasawit mahigit 50 ang sugatan matapos ang panibagong magdamagang pag-atake ng Russia sa Kiev. Tinatayang na sa 130 gusali naman na napinsala dahil sa lakas ng mga pagsabog na siya namang dahilan para pansamantalang sumilong ang mga residente sa mga underground metro station. Ayon sa Russia, bahagi raw niya ito ng kanilang retaliatory attacks matapos maunang atake ng Ukraine ang ilan sa kanilang mga civil infrastructure. At sa iba pang balita, inatasan si Filipino Cardinal Luis Antonio Chito Tagle na panguna ng Beatification Mass ni Blessed Francis Xavier Turoong Budiep sa isang simbahan sa Vietnam. Ito'y bahagi ng proseso bago ideklarang ganap na santo ang isang pinitisyong Katoliko na nagsakripisyo ng kanyang buhay para sa pananampalataya. Ayon sa Vatican, bahagi rin ito ng pagpapalakas na ugnayan nito sa komunistang Vietnam na wala pa rin formal na ugnayan diplomatiko sa bansa mula nang matapos ang Civil War noong 1975. Yan naman nakakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hashtag Pinoy Pride sa National Reality TV Awards sa United Kingdom. Ito ay matapos makasungkit ng nominasyon ng ating kababayan at Britain's Got Talent Season 19 fourth placer na si Mati Honyosa. Narito ang aking report. Panibagong milestone na naman sa kanyang karera abroad ang nakamit ng Pinoy singer na si Mati Honyosa. Ang ating kababayan nakasungkit ng nominasyon sa National Reality TV Awards sa United Kingdom. Nominado ito sa kategoryang Best Performance in a Reality TV Show. Magunita na 2 beses nakatanggap ng Golden Buzzer sa sinalihang Britain's Got Talent si Matty J. Una noon sa kanyang Purple Rain performance sa audition round mula kay Simon Cowell, pangalaway mula naman kay Amanda Holden sa semi-finals dahil naman sa kanyang powerful rendition ng Dream On. Sa huli, nagtapos sa 4th place ang Pinoy singer sa Season 19 ng BGT. So I would genuinely appreciate your votes and it would be so fun to win something. That would be so nice. And I'm nominated with other great performers and performances from TV shows. Makikilalang winner sa National Reality TV Awards sa July 29. Sa ngayon, abala rin si Mati sa kanyang pagganap bilang Anas sa West End production ng Jesus Christ Superstar. At sa aking pagbabalik, pop superstar Taylor Swift na paulat na ikinasal na sa football player na si Travis Kelce. Manatiling nakatutok dito lang sa MBC TV Network News. BRB! Abangan po sa aming pagbabalik, upper middle income status ng bansa, hindi umanoramdam ayon sa isang kongresista. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News.
Sa kabila ng pag-angat ng bansa sa upper middle income status, inihayag ng Akbayan Party List na hindi ito dama ng mga manggagawa na kapos pa rin sa sahod. Kiit nito, ipatupad na ang legislated wage hike na 200 pesos. Narito ang report ni Milky Rigunan. Hindi ma-feel o maramdaman na mga manggagawa na upper middle income economy na ang Pilipinas. Ayon kay Representative Percy Sandanya na Akbayan Party List, dapat buong suportahan ng Marcos Jr. Administration ay sinusulong na legislated wage hike sa Kamara para sa pantay-pantay na aumento ng mga manggagawa sa buong bansa. Sabi ni Sandanya, hindi ma-feel na mga manggagawa ang upper middle income status ng Pilipinas kung below subsistence naman ang basic wages. Giti Sandanya, para saan pang sinasabing pag-unlad ng ating ekonomiya kung nanatili namang kapos ang kanilang sahod. Dapat anyang i-certify as urgent bill ni Pangulong Bongbong Marcos ang nationwide 200 peso minimum wage hike, kung saan isa sa Sandanya sa main author ng House Bill 766. Dagdag pa ni Sandanya, dapat kunin na pagkakataon ng gobyerno ang reclassification ng World Bank para maramdaman na mga manggagawa ang pag-unlad umano ng ating ekonomiya. Git pa ni Sandanya, huwag gamiting excuse ang 85 peso wage hike sa NCR para isang tabi ang panukalang legislated minimum wage increase dahil lubhang kapos pa ito. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kinasuhan ng arson ang 16 anyos na lalaki sa Tacloban matapos umanong sunugin ang kanilang bahay at madamay ang dalawa pang tahanan. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Sinampahan ng kasong arson ang isang 16 anyos sa binatilyo matapos umanong sunugin ang kanilang bahay sa barangay Apitong, Tacloban City, naging dahilan para madamay at masunog rin ang dalawa pang bahay. Sa panayam, sinabi ni Tacloban City Fire Marshal Chief Inspector Darin Baclian na isinilalim na sa inquest proceedings ang minor de edad kaugnay sa insidente. Batay sa pahayag ng mga saksi, bago mangyari ang sunog ay nagbanta umano ang binatilyo na sunugin ng kanilang bahay matapos siyang iwan ng kanyang mga magulang na may malaking pagkakautang na siya umano ang sinisingil ng pinagkakautangan. Gayunpaman, ang tanongin ng mga otoridad, giniit ng binatilyo na nagsindi lamang siya ng egg tray upang pantaboy ng labok at iniwan ang bahay at wala umano siyang intensyon magsunog. Sa kasalukuyan, nasa pangalaga ng Tacloban City Social Welfare Development Office ang bata bilang child in conflict with the law, CICL, habang nagpapatuloy ang kaukulang proseso at investigasyon sa kaso. Ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inilagay sa lungsod ng Bacolod ang siyam na mga African Swine Fever Border Control Point upang mabantayan ang paglabas at pagpasok ng karne ng baboy sa lungsod. Kasunod ng report na mayroong mga baboy sa Barangay Alihis at Takuling na positibo sa African Swine Fever o ESF. Ang siyam na mga ESF Border Control point ang inilagay sa boundary ng Barangay Bata, Mandalagan, Granada, Mansilingan, Talisay, Bredco at Banago Port at ang boundary ng Tabunan, Sumag at Talok, Sumag, lungsod ng Bacolod. Ayon kay Bacolod City Police Office Chief City Operations Management Unit Head na si Police Lieutenant Colonel Jore Puerto, tutulong din ang kapulisan sa pag-secure ng 24 oras kasama na ang mga personnel ng Bacolod City Veterinarian Office. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 6 na hinina lang sa kotse illegal na droga ang naaresto sa magkakaiwalay na bypass operation ng mga unit ng Bataan Police Provincial Office sa mga bayan ng Limay, Abukay, Samal, Orani at Bagak nitong Hulyo 2 at 3, 2026. Kabilang sa mga naaresto ang isang high-value individual, HBI, isang street-level drug personality, SLDP, isang mag-live-in partner at 3 pang sospek. Sa kabuuan, humigit kumulang 72.93 gramo ng hininalang shabu
Senado na may tinatayang standard drug price na 495,924 pesos ang nakumpiska kasama ang bypass money, mga cellphone at iba pang ebidensya. Lahat ng mga suspect ay nahaharap sa kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Habang patuloy naman ang investigasyon at legal na proseso laban sa kanila. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang balita para sa sports fans dahil balik PVL na ang middle blocker na si Risa Sato para maglaro sa Akari Chargers. Habang nagbigay naman ng update ang TNT Tropang 5G sa recovery ng former best import na si Ronde Hollis Jefferson. Ang mga sports update ihahatid ni Matchpoint Mili Borja. Matapos ang mahabang pamamahinga, nagbabalik sa Premier Volleyball League o PVL si Risa Sato bilang pinakabagong membro ng Akari Chargers. Dadalhin ni Sato sa Akari ang malawak nitong karanasan matapos manalo ng 11 championship sa liga, 10 kasama ang Creamline at isa sa Bali Pure. Huling naglaro si Sato bago pa ito manganak sa kanyang panganay. Nagdesisyon din siyang bumalik matapos mabuwag ang dati niyang kupo ng Cherry Tigo noong December. Inaasahang palalakasin niya ang middle blocker rotation ng Akari at muling makakalaro ang dati niyang katambal na si Seth Domingo. Samantala sa mundo naman ng basketball, magandang balita para sa TNT Tropang 5G matapos magbigay ng update sa kanyang recovery ang dating best import na si Ronde Hollis Jefferson. Sa social media ng koponan, ibinahagi ni Hollis Jefferson na halos 5 buwan na ang lumipas mula nang maoperahan siya dahil sa napunit na Achilles tendon. Ayon sa kanya, nakakatakbo at nakakatalo na siya ng bahagya at unti-unti nang nakakabalik sa mga drills sa loob ng court. Patuloy rin ang kanyang pool workouts at strengthening exercises upang maibalik ang lakas ng kanyang binti. So, quick update. I'm at almost 5 months post-surgery. I'm moving a lot better. I'm able to, run, lightly jump. I'm starting to do on-the-court stuff. And I would say around this 5-month mark is where things start to ramp up, when we're doing more on-the-court work, pool workouts, a lot of strengthening, the calf muscle and all those muscles that lost a lot of strength while I was not able to use it. Magugunit ang natamo ni Hollis Jefferson ang injury habang naglalaro para sa Meralco Bolts laban sa Macau Black Bears sa East Asia Super League noong Disyembre. Dahil dito hindi siya nakapaglaro para sa TNT sa nakaraang PBA Commissioner's Cup. Umaasa naman ang dating NBA player na makababalik siya sa pagitan ng Setyembre at Oktubre sa gitna ng PBA Governor's Cup. Samantala habang hindi pa ganap na nakababalik si Hollis Jefferson, aasa muna ang TNT sa isa pang dating NBA player na si Darius Days bilang import. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Talagang road to forever ng love story ni Taylor Swift at Travis Kelce. Ang singer-songwriter napaulat na ikinasal na raw sa football star sa pamamagitan ng isang private ceremony. Narito ang report. Officially, Mrs. Kelce na raw si Taylor Swift. Batay sa naglabasang reports mula sa Hollywood, sa pamamagitan ng isang private wedding ceremony, nagpalitan ng matamis na I do ang pop superstar at National Football League player na si Travis Kelce. Ito'y sa gitna ng preparasyon kaugnay ng unang napaulat na pag-iisang dibdib ng dalawa sa Madison Square Garden sa New York City, kung saan higit 1,000 katao ang sinasabing imbitado. Samantala, ilang malalapit na mahal sa buhay lang nila ang witness sa kasala na hindi pa tinukoy kung saan eksaktong ginanap. Ngunit lumalabas din sa ulat na spotted ang private jet ng singer sa Nashville, syudad na kanyang tinirahan nung nagsisimula pa lamang ang music career. Sa ngayon, wala pang komento ang publicist ng pop superstar tungkol sa lumabas na impormasyon. Kabilang naman sa mga inaasahang present sa wedding ni Tay-Tay ay sina Selena Gomez, Ed Sheeran at Gigi Hadid. Kung matatandaan, August 27 last year nang inanunsyo ni Taylor Travis ang kanilang engagement, habang 2023 nang magsimula ang kanilang love story. Para sa MBC TV Network News, ito ang Showbiz Angel ang DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik sa inyo, Ms. Karen and Yuel.
Maraming salamat, Showbiz Angel. At yan po mga balitang aming nakalap ngayong araw na ng Biyernes. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli sa susunod na linggo para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid pa rin ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito po ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.